Ako nga nanakit kay Ginoong Bagani. Nililin lang ni Panginoong Atubang sirahang hubad. Si Amaya ang susi upang tayo ang mamuno sa puod na ito. Dahil sa iyong kahusayan, hihirangin kita bilang punong alabay. Hindi ako papayag na magpunta ka pa roon, Bagani. Mabati lamang ako sa isang alabay. Kawawang Amaya. Wala siyang kamalay-malay na gagamitin lamang natin siya. Nanganganib ang katayuan natin sa buong puod na ito. Kailangan kumilos tayo kaagad. Ikinagagala ko sa inyong ipakilala ang bagong punong alabay, si Amaya. Binabati rin kita, Amaya. Maraming salamat, Ginoong Bagani. Maaari ba kitang makausap? Meron lamang akong mahalagang sasabihin sa'yo. Marahil palatandaan ang iyong nararanasan na ikaw ay nagdadalang tao, anak. Nais ko lang sanang sabihin sa'yo na mag-iingat ka. May kinalaman ba ito sa naging tangka sa aking buhay? Sagutin mo ang aking tanong. Kilala mo ba kung sino ang nanakit sa akin? Amaya, Lumad, hinahanap ka nila. May mga nais pang bumati sa iyo. Iiwan ko na kayo ng iyong katipan. Totoo nga kaya ang iyong sa pantaha, Iloy? Magkakaanak na ako. Hindi ako maaaring magkamali, Marikit. Ang mga inilahad mo sa amin na iyong nararanasan ay palatandaan ng isang babaeng nagdadalang tao. Kung ganun ay tininig mo ng dakilang laon ang aking panalangin. Gabi-gabi akong nananalangin sa kanya na sana'y magbunga na ang panginiig namin ni Bagani. Kapag nalaman ng iyong bana na ika'y nagdadalang tao, kagigiliwan ka na niya. Kaya sana'y lalaki ang aking magiging supling. Kung yon ang hiniling mo sa mabuting laon, yon ang ipagkakaloob niya sa'yo, anak. Hindi pangkaraniwang bata ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Siya ang magiging tagapagmana ni Bagani. Ang magpapatuloy ng pamumuno ng angkanimang gubat sa puod na ito. Kinalulugdan tayo ng mga diwata. Ang akala natin naungusan na tayo ni Amaya. Subalit ngayon nangyayari ito. At kapag kumalat ang balita sa buong puod na ikaw ay nagdadalang tao, ikaw ang magiging pinakamahalagang babae sa buong puod na ito. Sapagkat ang iyong dinadala ang nakatakdang maging raha balang araw. Anong ginagawa mo, Amaya? Hindi ba't nagkasundo tayo? Hindi mo sasabihin sa Ginoo ang pinagtapat ko sa iyo. wala akong pinapangakong ganyan, Lumad. Kung may balak ka mang gawin iyon, huwag mo nang ituloy. Huwag mong ituro sa akin kung anong dapat kong gawin. Alam kong iniisip mo lamang ang kaligtasan at kapakanan ng Ginoo. Subalit hindi makakatulong kung isusuplong mo sa kanya sina Atubang. Magkakamag-anak sila. Salita mo laban sa salita ni Atubang. Sa tingin mo sino ang paniniwala ni Bagani? Anong minumungkahi mo sa akin? Na manahimik ako at huwag magsalita? Minsan nilang pinagtangkaan ang buhay ng Ginoo. Hindi na ako makakapayag na maulit-uli yun. Kaya nga higit na mas mainam na tumahimik ka sa nalalaman mo upang makapagmanman ka sa angkan ni Atubang. Sa ganun, malalaman mo ang binabalak nila. Ngunit paano ko gagawin yun? Sa ngayon, punong alabay ka na. Titira ka kasama ng punong babaylan. Mapapalapit ka kay Uray Hilway at malalaman mo kung may masama silang binabalak. Kung ganun, mababalaan mo si Bagani. Panalalaon! Anong nangyari sa aking Iloy? Nahilo siya sa kahuyan at natumba. Kasalanan ko ito. Hindi ko na dapat kayong hinayaang mga hoy pagkat malubha ang iyong kalagayan. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Hindi naman malubha ang aking mga pinsala. Hindi pa ba malubha ito para sa inyo?
Puno ng galos at sugat ang iyong katawan. Ang inaalala ko lang ay yung ating kakainin. Ang alalahanin niyo ay kung paano giginhawa ng kalagayan. Huwag niyo nang isipin pa ang ating kakainin. Ako nang gagawa ng paraan. Anong iyong ibig sabihin? Anong balak mo? Ang mahalaga ay malunasan natin ang mga sugat. Mabuti at dumating ka na, Bagani. Bakit, Marikit? May nangyari ba? Mayroon, aking bana. Isang napakagandang pangyayari. Tiyak kong labis mong ikatutuwa at ikagugulat. Kung ganun, huwag mo na akong pasabihin pa. Ano ang nais mo sabihin sa akin? Nagdadalang tao ako. Magkakaanak na tayo. Totoo. Hindi ka nagbibiro. Magiging baba na ako? At nararamdaman kong lalaki ang magiging supling natin. Kung ganun, ako na ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Hindi lang ako magkakaroon ng anak, magkakaroon ba ako ng isang tagapagmana? Natutuwa ako at napasaya kita, Bagani. Yun lang ang aking hangad. Ang paligayahin ka. Marikit, Bakit ka umiiwas? Napaligaya na kita. Hindi ba akma lamang na paligayahin mo rin ako? Marikit, labis ang pasasalamat ko at mabibigyan mo ako ng anak. At gayon pa man ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Marikit, wala pa rin ako nararamdaman. Patawarin mo ako. Maya, binabati kitang muli sa pagiging punong alabay. At bilang punong alabay ko, magiging tahanan mo ang tahanan ko. Pangunahin mong tungkulin ay ang pagiging katuwang ko sa lahat ng aking gampanin bilang punong babaylan. Sa gayong paraan, magiging malalim ang iyong pagsasanay at magiging mabilis din ang iyong pagiging babaylan. Tagang salamat. Isang malaking karangalan. Naway maging uliran kang babaylan sa lahat ng panahon. Iwan muna kita sandali. Halika na, Abiyang. Tiyak kong may ibigan mo ang bago mong silid. Anong nais mo sa akin? Huwag ka matakot, Amaya. Hindi kita sasaktan. Kung tutuusin, narito ako upang humingi ng tawad sa'yo. Pinagsisisihan ko na ang ginawa kong paglapastangan sa'yo noon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan kung kaya't nagawa ko yon. Kung mapabalik ko lang ang panahon, hindi ko na yun uulitin. Kaya't sana'y mapatawad mo ako. Pinapatawad na kita. Alang-alang kay Uray Hilway. Salamat, Amaya. Malipayang adlaw, Baba, Eloy. Malipayong adlaw, Kapunuan. Bagani, Marikit. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nais lamang namin na kayo ang unang makarinig sa balita. Nagdadalang tao ang aking asawa. Magkakaroon na ako ng anak. Siya nga, Bagani. Magkakaroon na ako ng apo. Isa itong biyaya mula sa dakilang laon. Binabati ko kayo. Labis akong nagagalak sa inyo. Paratawag. Sadyain mo ang mga kaibigan at kapanalig ng ating angkan.
Anyayaan mo sila sa isang piging bilang pagbubunyi ng pagdadalang tao ni Marikit. Masusunod, Kapunuan. Bagani. Tunay mo akong pinaligayang muli dahil sa iyong dalang balita. Karapat-dapat ka ngang maging aking tagapagmana dahil sa iyong pagpapalawig ng ating angkan. Mabuti namat napatawad mo na ang Ginoong Angaway. Marahil napagtantunan niya kung paanong makitungo ng maayos sa isang babae. Kahit pa anong sabihin mo po nung awi, hindi pa rin ako naniniwala sa angaway na yon. Amaya, tiyak ka na ba na titira ka sa punong babaylan? Kailangan, ahak. Nais ko rin matuto. Maya-maya lang kukunin ko na ang aking gamit. Abay, bye. Tutulungan na lang namin kayo ni Ahak. Ngunit, mag-ingat kayo parate. Tama si Ahak. Mahirap pagkatiwala ng isang taong nauna na magpakita sa inyo ng kagaspangan ng ugali. Punong Alabay, nandyan ba ang punong babaylan sa kanyang balay? Umalis siya. May dinalo lang siyang may sakit. Ano bang mapaglilingkod ko sa'yo? Ang punong babaylan at ang kanyang mga kasamang babaylan, pati na rin ang mga alabay, ay inaanyayang makisalo sa isang piging na gaganapin sa balay ng ating raha ngayong gabi. Ipaalam mo ito sa lahat. Ipapaalam ko ang iyong paanyaya. Salamat. Bakit kaya may piking sa balay ng raha? Ano kayang pagsasaluhan niyo sa pagdiriwang na ito, Amaya? Mamaya, Yoyo, awi malalaman ko. Babalitaan kita tungkol sa mga kaaway natin. Mukhang gumaganda muli ang pagtingin ng ating raha sa kanyang tagapagmana, Baba. Mas lalo na ngayon nabuntis si Marikit. Paano pa natin mapapatumba si Bagani? Kung may makikita lang sana tayong may pipinta sa Ginoo. Kung may malalaman tayong kasiraan niya na may panglalaban natin sa kanya, mas madali natin siyang masisiraan sa mga tao, sa mata ng lahat. Ngunit napatunayan niya lang sa nakaraan na pangangayaw na hindi siya duwag. Ano pang bagay ang magagamit natin laban kay Bagani? Yan ang dapat natin tuklasin. Kaya minamungkahi kong matyagan ang Ginoo. Malay mo, isang araw, may magamit tayong panlaban sa kanya. Magandang gabi, Kapunuan, Haralingayan, Ginoong Bagani, Dayang Marikit. Maayong gabi, Uray Hilway. Ang aking punong babaylan. Nagagalak ako at nakarating ka 10 ng iyong mga kasama. Hindi namin kayo maaring biguin ninyong Kapunuan. Sa inyong kapahintulutan, maaring malaman ukol saan ang piging na ito? Ito ay pagdiriwang sa pagdadalang tao ni Marikit, asawa ng aking tagapagmanang si Bagani. Amaya, bakit hindi ka kumain? At bakit tila nalulumbay ka? Kailangan pa bang itanong yan, Guro? Marahil na hindi makapaniwala si Amaya na nagdadalang tao na ang asawa ng lalaking kanyang minimiti. Sukat na ang inyong pagtatalong dalawa rito. Sila, tigilan mo ang iyong mga pasaring kay Amaya o gusto mo nang umuwi ngayon din? Tunay kong may pagmamalaki ang aking tagapagmanang si Bagani. Sapagkat pinagkalooban niya ako ng isang apo, ng isang tagapagmana. Nakikita namin na magiging
Katulad yung dakila sa pamumuno, ang Ginoo. Natitiyak ko sa inyong magiging isang magaling na raha ang aking anak at tagapagmanang si Bagani. Naisalaysay ko na ba sa inyo ang katapangang ipinamalas niya ng kanyang kitain ang una niyang batok? Ilahad din sa amin upang kami mapahanga. Baba, ang gabing ito ay pagdiriwang nalaan sa aming magiging anak ni Marikit. Hindi kinakailangan na ako ang maging paksa ng usapan. Bakit, Bagani? Ayaw mo bang malaman ng aking mga datong kapanalig ang iyong pambihirang tapang? 12 taong gulang pa lamang si Bagani noon nang aking dalhin sa pulo ng Sugbo. Tinugis niya sa isang kagubatan ang isang bihag sa pamamagitan ng kanyang bangkaw. Makatlo ang laki at timbang sa kanya. Ngunit, hindi nagpakita ng karuwagan ang aking tagapagmana. At sa halip, sa pamamagitan ng kanyang bangkaw, ay tinudla niya ng buong isog ang bihag na yon. At nakamtan niya roon ang kanyang unang bato. Tunay ngang kahanga-hanga ang iyong kagitingan, Ginoong Bagani. Karapat dapat kang ang pagmalaki ng iyong amang raha. Dagang salamat, Dato Mati. Saan ka magtutungo, aking mahal? Lalabas lamang ako sandali. Baba, mga dakilang panauhin, paumanhin. Amaya, Anong kailangan mo, Ginoo? paumanhin po ng alabay. Hindi ko inakala na darating ka sa piging. Natitiyak ko na sinundan ni Bagani si Amaya. Kaya ano pang ginagawa mo dito? Magpaalam ka ng maayos at sundan mo ang iyong bana. Huwag kang umalis, Marikit, dahil umalis ang iyong bana. Mamalagi ka rito bilang kumakatawan sa kanya habang wala pa siya. Pakiwari ko'y kinukonsinti ng Hara ang paghahabol ng kanyang anak na Ginoo sa punong alabay. Hindi ba't magandang balita na nagdadalang tao ang iyong asawa? Nais ko lang ipabatid sa'yo na sisihan ako na magkakaanak ka na. Maraming salamat sa inyo mga sinamnit, punong alabay. Ngunit ikinahihiya ako na narinig man na ipinagyayabang ng aking baba patungkol sa aking unang batok. Alam ko na alam mo na hindi ko nakuha ang aking batok sa kabayanihan, kundi sa pamamagitan ng paglilin lang. Tapos na yun. At kalimutan mo na. Hindi maaaring makalimutan ang pangyayaring iyon sapagkat yun ang araw na nagsinungaling ako sa aking baba at sa aming naaahokan. Ang buong akala ng aking baba pinaslang ko ang bihag, ngunit dahil sa karuwagan, pinalaya ko siya. Isang paglilin lang ang nagawa ko nung araw na yun. Hindi karuwagan. Kung hindi awa. Kaya mo hindi sinaktan o pinaslang ang iyong bihag. Kaya rin ako nagtiwala sa'yo. Sapagkat isang mabuting tao ang nakita ko. Salamat sa inyo mga sinambit. Natutuwa ako po ng alabay sapagkat tila gumagana ata ang iyong pakikitungo sa akin. Sapagkat yun ang totoo. Huwag mo nang bagabagin ang iyong sarili. Hindi ka na duwag ngayon. Matapang ka na. Sapagkat marami ka nang napatay sa pangangayaw mo. Tila nag-iba yata ang iyong tinig. Nababanaan ko na nagbalik muli ang iyong galit sa akin. Ipagpaumanhin mo, Ginoo. Kailangan ko nang umalis. Anak ng aking anak,
mangusap ka sa akin ng tapat. Tunay nga bang iyon ang iyong napakinggan? Natitiyak mo ng lubusan? Hindi ka kaya nagkamali sa iyong pandinig? Malinaw ang mga narinig ko kagabi, Uray Hilway. Malinaw ang mga sinambit ni Bagani kay Amaya. Nahuwad ang kanyang unang batok pagkat hindi niya ito nakamit sa kakitingan, kung hindi sa paglilinlang niya sa ating lahat. Tingnan mo nga naman. Nakikiayon sa atin ang kapalaran. Si Bagani pa ang tumulong sa atin upang sirain ang kanyang dangal at pangalan sa kanyang amang Raha. Kaya kailangang maibunyag ang kanyang pagiging huwad. Sa sandaling matuklasan ng Raha na sariling anak niya ang nanlilang sa kanya, mapipilitan siyang itakwil ito at tanggalan ang lahat ng karapatan bilang kanyang tagapagmana. Ito na ang pagkakataon upang tuluyan na mawala sa ating landas si Bagani. Tama ka, Angaway. Ngayon din, paharap tayo sa Raha upang isiwalat ang ating matansa. Tingnan lang natin kung magagawa pang ipagtanggol ni Bagani ang kanyang sarili. Hindi man tayo nagtagumpay, napaslangin siya. Ngayon, titiyakin ko ang kanyang pagbagsak. Mahusay ang iyong pagkakalilok sa ating mga baroto, kung kaya't maaari na itong magamit. Paragahin. Kapunuan. Ibigay ang mga baroto sa ating magagaling na mangingisda upang magamit na nila sa kanilang pagbabalaod. Masusunod, Kapunuan. Pumangin, Kapunuan. Ano yun, Atubang? May mahalaga kayong kailangang malaman tungkol kay Bagani. Alam kong sinundan mo si Amaya kagabi. Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong pinag-usapan? Walang anuman yun, Marikit. Nagpasalamat lamang ako sa kanyang pagdalo at bilang kapalit ay binati niya tayong dalawa sa iyong pagdadalang tao. Tunay nga bang natutuwa ang punong alabay sa aking pagdadalang tao? O siya ay nayayamot? Huwag mong pag-isipan ng masama ang iyong kapatid. Batid kong alam mong hindi masamang babae si Amaya. Amaya, Yoyo Awi? Ano napasugod ka? labis akong nababahala sa kaganapan sa balay ng Raha. May isinumbong si Angaway at si Atubang sa kanya at galit na galit kay Bagani. Mga ganit. Anong isinumbong nila? Hindi ko narinig. Subalit sa tindi ng galit ng Raha sa mga isinumbong ni Atubang, natitiyak kong may malaking nagawang pagkakasala si Bagani. May malaki na gawang pagkakasala. O gawa-gawa lang yan ni Ginoong Atubang para siraan siya. Saan ka pupunta, Maya? Gani! Malipayang adlaw, Papa. May nakapagsabi sa akin na huwad raw ang iyong unang bato dahil sa hindi mo pagpatay sa biyag sa kagubatan. Totoo ba ito? Saan niyo narinig ang bagay na... Sagutin mo ang tanong ko! Totoo ba? Aaminin mo ang totoo o sasabihin ko sa Rahang ikaw ang may kambalas. Hindi nga pinaslang ni Ginoong Bagani ang kanyang bihag. Kaya't isa siyang huwad. Bagani! Magmula ngayon ay kinalilimutan ko ng anak kita. Itinatakwil na kita! Gagamitin ko din sila. Kung yan ang nais nila, makikipaglaro ako sa kanila. Ngayong itinakwil ko na si Bagani, hihirangin ko na ang aking bagong tagapagmana. At yun ay walang iba kung hindi ikaw, Ban. Naipag-utos ko na kay Amaya ang pagpaslang sa tagapagmana ni Mangubat. Hindi magtatagal ay matatapos na rin ang pamumuno ni Raha Mangubat. Pinoy! Babato!